Sa lalawigan ng Samar, may isang natatanging isla na may likas na kagandahan at natural na pang-akit sa mga naghahanap ng asawa, karamihan mga dayuhan. Sa 18 maliliit na islang magkakadikit na tinatawag na Balikwatro, may isang namumukod-tangi. Ang natural na ganda nito, lalo pang pinatingkad ng kamangha-manghang pagkakaukit ng kalikasan sa mga higanting bato o rock formation. Kaya't hindi nakapagtatakang dinadagsa ito ng mga turista, lokal man o banyaga. Ito ang isla ng Biri sa Northern Samar. Pero bukod sa pambihirang ganda ng isla, ang isa pa raw umaakit sa mga dayuhang turista rito. Ang simple pero tila nakakagayuma raw na kariktan ng mga kababaihan. Sa tinatayang mahigit 12,000 populasyon ng mga taga-Biri, 300 dito, mga dayuhan mula sa iba't ibang bansa na dito na sa isla nakapag-asawa. Taong 2006 nung nagsimulang dumami ang mga foreigner na naninirahan sa Biri Island. Kasunod nito, unti-unti na rin daw nagbago ang pamumuhay ng mga taga roon, lalo na yung mga babaeng nakapag-asawa ng dayuhan. Ang mga pawid na bahay, naging konkreto at malapalasyo. Bigla raw guminhawa. Kung titingnan mo naman talaga, halos kunti na lang yung nipahat. Economically, nakatulong. Ang assessment ng bahay nila, siyempre malaki rin ang tax. Diyan rin kami kumukuha ng revenue. Ang 31 anyos na si Glenda, hindi raw inasahan na sa pagdalo niya sa isang binyagan, nakilala niya ang man of her dreams, ang 71 years old na Canadian na si John. Ang isang simpleng pagpuri raw niya kay Glenda, nauwi sa pag-ibig. I said, maganda. Bola-bola. We just got to know each other. Yeah. And we respected everything about each other. And out of respect follows love. Dahil tinamaan nga raw ng matindi si John kay Glenda, naging puspusan daw ang panliligaw nito. He asked me if it's okay that he can come here in my place and visit in this island, and I said okay. One day he Asked you to marry me. and I said, well, maybe this is the moment that I gonna marry him. Matapos ikasal ang dalawa noong 2001, Welcome to my dream house. agad daw ipinagpatayo ni John ng malaking bahay si Glenda. Ang 3 palapag na bahay na ito ni Glenda na may 3 kwarto, ginawa rin niyang lodging inn kapag may mga turista sa isla. Kailanman, hindi raw naging problema sa kanilang pagsasama ang pagkakaiba ng kanilang lahi at kultura at layo ng agwat ng kanilang edad. He gave everything to me. I cannot ask for more. Bagamat hindi pa ikinakasal, true love din daw ang natagpuan ng 30 anyos na si Mila sa kanyang 36 years old na boyfriend na si Jerry, Frances. Una raw silang nagkita sa resort na pinagtatrabahuhan noon ni Mila. Kasabay ng paghanga ni Jerry sa ganda ng tanawin sa Samar, na love at first sight din daw siya kay Mila. Quickly, we get some nice relationship, and after that, it was the end of my vacation. I have to go back home, and
We start communicate. The beginning, maybe I wasn't very serious, but then after that, I realized that Mila is important for me, and then I introduced her to my mother and to my kids. Dahil naman sa kabaitang ipinakita ni Jerry, nahulog na rin dito ang loob ni Mila. At sa loob ng 8 taon, lalo raw nilang minahal ang isa't isa. Para sa akin, pinili ko ganyan kasi dati foreigner talaga, as in, hindi ako nakaranas ng Pilipino, as in strip talaga, foreigner talaga. Lucky for me because I met him, because for me he's a nice guy for me, and then he gave me everything. Naipasyal na rin daw ni Jerry si Mila sa ibang bansa, katulad ng Thailand at Cambodia. At niregaluhan pa ng lupang pagtatayuan nila ng bahay. Pero kung labis daw ang tuwa ng mga kababaihan ng Biri sa pagdayo ng mga turista sa kanilang isla, dehado naman ang pakiramdam ng mga binata. Kalimitan daw kasi silang nae-etsapuera sa panliligaw kapag merong foreigner silang karibal. Kasi dito, ginagamit lang, baga, practical na lang eh. 2 taon na raw noon nagmamahalan sina Gilbert at ang kanyang kasintahan. Pero nung may nakilala itong foreigner sa kanilang isla, ipinagpalit siya. Naranasan mo na yung gusto mong magwala sa isang lugar na ikaw lang yung mag-isa doon. Ako talaga dati, talagang yung gusto ko, parang sasabog yung puso ko. Siyempre, ang sakit. Yun din ang siguro kung naisip sa akin ng babae na, ay, ito, wala naman to. Tapos, mas mabuti pa, maraming pa namang ibang lalaki na makakatulong, lalo pa pag foreigner. Bagamat hirap sa buhay si Gilbert, naniniwala siyang kung tunay raw ang pag-ibig, hindi raw ito kayang tapatan ng kahit na anong material na bagay. Ngunit hindi magiging madali ang laban ng mga kalalakihan dito sa Biri. Ang mga buntis nga, hindi pa man naisisilang ang kanilang anak. Nananalangin ng maging babae ito para makapangasawa ng foreigner. Foreigner na lang, basta makwarta. Para naman maganda-ganda na yung buhay namin. Wala rin namang hanap buhay yung kalalakihan dito. Nag-scooter, nagpapalayan. Habang ang ilang mga kababaihan, kahit sa murang edad pa lang, tila nakaukit na sa kanilang isip at hindi sa puso ang kanilang magiging kapalaran. Pangarap daw ni Vicky na mabigyan ng magandang kinabukasan ang kanyang 16 anyos na anak na si Honey Dave. Kaya bukod sa pagpapaaral dito, alagang-alaga rin ni Vicky ang putis ni Honey Dave. Lagi niya itong inaayusan. Ito raw kasi ang maaring magbigay daan sa magandang kinabukasan ng kanyang anak. Noon, pag nakakita ka ng foreigner, parang nakakatakot, diba? Kasi ang nasa isip ko noon, ano kaya ang gagawin niya kung sakasakaling mapangasawa niya ako. Ngayon lang kasi nakita ko yung buhay, i-compare mo noon na parang maganda ang takbo ng buhay ng taong nakakapag-asawa pala ng foreigner. Hanggang pagtulog, asikasong-asikaso ni Vicky ang kanyang anak. Ang higaan nitong banig, nilalagyan pa ng kobre kama at kinukulambuan. Napag-isip-isip ko na siyempre, paglaki ko, gusto ko makapag-asawa ng foreigner para matulungan yung parents ko. Wala naman daw nakikitang masama si Honey Dave sa kanyang pangarap. Minsan kasi sila may mga ganda yung damit, siyempre naiingit rin ako. Kasi gusto ko rin magkaroon ng ganun damit. Hindi naman sa pagiging materialistic, parang siyempre, natural lang naman yung pagiging maingit tayo sa kanila. Prepare. Maging ang ilang kaklase niya, pag-aasawa rin ng foreigner ang kanilang ambisyon. Foreigner o taga-Biri? Foreigner. 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 Mas maganda yung foreigner. Bakit? Para maahon sa kahirapan yung pamilya ko. Para makakabulog ako sa mga magulang ko. Paano kung di mo mahal yung foreigner? Okay na ba yun? Okay lang yun. Ito lang daw kasi ang nakikita nilang paraan para takasan ang kahirapan. Pero hindi naman nagkulang sa paalala ang kanilang school principal. I discourage this kind of
trend dito sa municipality ng Birip. Nagiging trend yan dahil sa ang malalaking bahay dito, nag-iinggitan. Gusto rin nila magkaroon ng malaking bahay. Sa isang bansang mayaman nga sa kagandahan, pero salat naman sa maraming bagay, mahirap manghusga sa pangarap ng iba. Bawat isa may karapatang umibig ng kanyang ninanais. Sana lang at para sa mga naggagandahang dilag ng Biri Island, nasa kanilang puso ang pagpapasya.